Hello everyone! Maglagay po tayo ng 1½ cup na sugar dito sa ating pan at gagawin po natin caramel para dito sa ating dessert. Ang apoy po natin dito ay medium heat lamang at hihintayin po natin na mag-melt yung gilid saka natin siya hahaluin. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw na lahat at maging caramel na itong asukal. At lagyan po natin ng 1/4 cup na tubig itong ating tinunaw na asukal. Pero dobling ingat lang po kasi napakadelikado nito at napakainit, baka po tayo ay matalsikan. Once na nailagay na po natin yung asukal, ay atin naman pong hahaluin. Ang ating pong apoy ay medium heat pa rin at ang paghalo po natin ay tuloy-tuloy lang hanggang sa magsama yung tubig at asukal. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So kapag nagsama na po yung tubig at asukal, ang bubbles niya po ay magiging ganito. Bali mabulang-mabula siya at kapag ganito na ay okay na po ito. Mag-ready naman tayo ng mga molder at doon naman natin ilalagay. Meron po akong 2 molder na nakaredy dito at pagkalagay po natin ng caramel ay ikalat lang po natin sa ilalim. At ngayon naman po ay atin munang iseset aside. Sa isang bowl, maglagay po tayo ng 5 itlog. Lagyan po natin ng 1 tablespoon na lemon juice or calamansi juice at atin lang pong haluin. Gamit po tayo ng wire whisk. Samahan po natin ng 1 lata ng condensed milk. Haluin po natin mabuti hanggang sa magsama yung condensed milk at yung ating itlog. Ngayon naman ay lagyan din po natin ng 1 lata ng evap milk. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. Ngayon naman ay gamitan po natin ng strainer. Lilipat po natin dito sa isang lagayan para po pinong-pino itong ating custard o yung ating leche flan. Pero ang gagawin po natin dito ay hindi basta leche flan kundi jelly flan po. Ang leche flan at gelatin ay atin pong pagsasamahin. Set aside lang po muna natin at gawin naman natin ngayon itong ating gelatin. Meron po ako ditong tubig, lagyan po natin ng asukal. Haluin lang po natin ng konti para sumama yung asukal natin dito sa tubig. At ang gagamitin ko pong gelatin ay itong gulaman bar or yung agar-agar. So, hihiwa-hiwain lang po or pipira-pirasuhin natin ng maliliit habang hinihintay natin kumulo itong ating tubig at asukal. At kapag kumukulo na po, ay ilagay na natin itong ating agar-agar. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw lahat ito. And isang tip pa po, pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng gulaman. Pwede pong Mr. Gulaman pero yung clear lang po or yung color yellow pero flavorless po. So any brand po at ang pagluluto ay isusunod nyo lang po sa instruction kung ano yung nakalagay sa label ng gulaman na inyong gagamitin. Kung napapansin nyo po, unti-unti na po siyang natutunaw. So, ayan, i-continuous lang po natin ang paghalo.
At kapag tunaw na po lahat, gumamit po tayo ng wok or ng isang kaserola at ililipat po natin dito itong ating tinunaw na gulaman. Gamitan din po natin ng strainer para yung mga lumps po na natira ay hindi na siya sasama para yung ating jelly plan ay maging pinong-pino or smooth. Ang apoy po natin dito ay medium heat lamang. At ngayon naman ay unti-unti na po nating isasama itong ating mixture ng custard. Paunti-unti lang po ang paglagay, then sabayan po natin ng paghalo. At hindi po natin papakuluin. Ang gagawin lang po natin, hayaan lang po natin na umuusok na ganyan. And then, once na natapos po nating ilagay lahat itong ating custard mix, ay magta-timer po tayo ng 10 minutes. Bali 10 minutes na halo po, pero hindi sa malakas na apoy. Kailangan po ang apoy natin ay medium low heat lang, hindi po dapat kulong-kulo, kailangan lang umuusok yung ibabaw. So, kapag ganito na po, ay start na po natin ang timer ng 10 minuto. Ganito lang po dapat ang maging itsura niyan. Hindi po siya kumukulo, inuulit ko po para hindi natin makalimutan kasi magiging pangit po yung resulta kapag nilakasan natin yung apoy. So, ayan, continuous halo lang po tayo hanggang 10 minuto. And after 10 minutes po ay ganito na yung kanyang consistency. Medyo sticky na po siya. So ayan, ilagay na po natin or isalin na natin dito sa ating molder na may naka-reading caramel at saktong-sakto rin po na malamig na at buo na yung caramel. Palamigin lang po natin ng mga 2 to 3 hours or ilagay po natin sa fridge. At after 2 to 3 hours, ito na po ang ating custard jelly or yung ating jelly plan. So, ayan, pag i-unmold po natin, gamitan ng spatula sa gilid. And then, after that, kapag nalibutan na po natin, isasalin na natin sa isang serving plate. So, ito na po. At kung gusto nyo pa na dagdagan ng caramel, yung pong caramel na natira dito sa ilalim ng molder, pwede rin po nating i-add dito sa ibabaw. At ito na po ang ating masarap na dessert. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.